Eto po nakita ko yung, napanood ko yung interview ni etong si Congressman Puno 'no. Pero basahin natin etong pinost ng ArcLight 'no. Sa Congress parang sawa na kami sa impeachment, eh. Ang dami nating problema, hindi pa nga natatapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control. So, sa madaling salita, hindi daw sila susuporta sa impeachment. Yung kanilang partido, yung NUP, dun sa pagpirma hindi sila. So, didistansya. Ngayon, again, hindi natin alam kung ito ay nagsasalita ng tapos or nagpapataas lang ng presyo, 'di ba? Kasi ang punto niya, sawa na sila sa impeachment, ang dami nating problema. Dati na madami problema natin, eh. Nung impeachment nga ni VP Sara, alam niyo na merong flood control scandal. Alam niyo na may ghost projects. Alam na natin ang laki ng problema natin sa gobyerno. Ang laki pa nga ng problema natin sa mga pagkidnap kay PRRD. Kaliwat kanan ng problema natin. Pero tinuluyan niyo pa rin yung impeachment. Ngayon, nag-iiba kayo ng tono. Diba? So, dalawa lang yan. Nagpapataas ng presyo tong mga ito or, tatlo, para lang sigurado. Nagpapataas ng presyo tong mga ito or pangalawa, dumidistansya na sila dito sa magpinsan dahil alam nila negative na ang trust rating ng presidente and at the same time alam nila mabaho na talaga si Tambaluslos sa publiko. So masisira ang kanilang political career kung didikit pa sila. At isiniwalat ni Tiangco, may bigayan talagang nangyari doon sa mga pumirma. So didistansya sila dyan para malinis yung pangalan nila and at the same time alam nila 2026 na, palakas ng palakas ang Duterte. Pagdating sa 2028 at pumirma sila at nagpa-impeachment sila, hindi makakalimutan ng tao yan. Alam nila malakas si Sara. Yun yung pangalawa. Ang pangatlo, nagsasabi siyang totoo. Sawa na sila sa impeachment. So ayaw na nila. Gusto na nilang pukusan yung flood control. Hindi ako naniniwala dun sa pangatlo. Malabo yun. Malabo yun. Di ba? Gaya ng sabi ko, dati naman nung sinampa nila tong impeachment, meron na tayong problema eh. Pero sumigi pa rin sila. Kayo, ano sa tingin ninyo? Bakit lumalabas, nag-iiba ng tono itong si Puno or yung kanyang partido na NUP? Iba na. Ayaw na sa impeachment. Kung ako tatanungin nyo, lagay nyo muna sa comment section ha. Gusto ko rin makita ko anong inyong opinion. Pero in my opinion, sa tingin ko, dumidistansya na itong mga to. Una, nabantayan na yung pirma eh, may bayad. So iiwasan na nila yan. In short, hindi na magbibigay ng pirma. Ay, hindi na magbibigay ng, alam mo yun AX, ayuda, o kung ano man ang tawag nila, dun sa pirma. Wala na eh. At saka alam nila, at this point in time, palapit na ang presidential election sa 2028, ibibigti talaga sila ng tao. Hindi grave threat 'yun, baka para kayong tanga nakatulad ni Claire. Ibibigti sila yung political career nila, hindi makakalimutan ng taong bayan. Hindi sila mapapatawad na nagsampa sila ng impeachment, hindi nagtagumpay, magsasampa ulit sila ng impeachment. So inililigtas nila yung sarili nila. This is a political move. Hindi ito talaga para sa bayan. Pero kitang-kita natin, yan yung sinasabi ko kanina, na talaga namang nagkakaroon na silang laglagan dito. And alam naman natin kung sino talagang ang proponent nitong impeachment. 'Di ba si Tamby? Sakit. No, sakit Tamby. Iniiwan ka ng mahal mo sa buhay. 'Di ba? Yung mga mahal mo sa buhay. Yung mga mahal ang bayad. Di umano. Yung mga mahal ang bayad, di umano.
iniiwan ka na. Yan ang problema pagka hindi organic. Pag ginugusto ka ng tao dahil sa pera. Tama or tamang-tama. Hindi ko sinasabi si Dong Puno, pero napapansin nyo ba? Sabi ko sa inyo, didistansya na eh. Unti-unti na yan. Didistansya na. Kaya akala mo, Bongbong Marcos, kakampi mo yung kakampuet? Ginagamit ka lang yan. Pero pag wala ka ng silbi, didistansya rin yan sa'yo. Kaya ingat-ingat kayo Akala nyo, laging Pasko. Pero ang ganda nitong development na ito. Seriously, alam mo sa tingin ko, mas may possibility pa na ma-impeach si Bongbong Marcos. Sa laki ng problema natin ngayon, sa laki ng baho ng administrasyon natin, at kung paano nila binababoy yung investigasyon, sawa na ang tao. Didistansya ng mga yan. At very possible, yung 1/3 na nagpa-impeach kay BP Sara, madali rin kuhanin para pa-impeach si Bongbong Marcos. Ano yan, There is a big possibility. Hindi ko sinasabing, yes, magiging successful. Pero sa nangyayari ngayon, pabaho ng pabaho si Bongbong Marcos, tapos si BP Sara, pabango ng pabango. Alam naman natin ang ugali ng mga politiko. Kakapit sa mabango. Ay, nako. There is a big chance. Si Bongbong pa ang mauna. At tandaan natin, pag naisampay ang impeachment na yan, tapos na pagdating sa Senado. Kasi itong Senado, marami dito ang Duterte Black. There is a big possibility. Mayayari ka, Marcos. Kaya ayusin mo, Marcos. Huwag niyong babuyin yung investigasyon. The more yung inilalayo sa mastermind, lalong nagagalit ang taong bayan. Exciting, di ba? 2026 is the year na makukuha natin ang hustisya sa bansang ito. Naniniwala po ako doon. Kayo ba? Ano sa tingin ninyo? Next topic po tayo. Ito naman, sa usaping impeachment, posible po. Posible po. Very possible. Din. No? Posible pero I don't think mangyayari. Pero posible. Na si Tito Soto ang next bangag. Next president. Sabi, nakalagay dito. Senate President Soto positioned for presidency as impeachment threatens Marcos and Duterte. Bilang Senate President, sabi niya, di ba, aaksyonan niya yung impeachment ni kung ano man ang darating sa Senate. Kung sino man ang ma-impeach, aaksyonan niya forthwith. Ibig sabihin, iba kasi ang dictionary nito si Soto. Yung forthwith niya sa kanya, aaksyonan niya agad-agad. Kahit illegal. Kahit unconstitutional. Kasi yung kay Cheese, forthwith, pero dadaan sa due process. Na-actionan niya. Kasi ang dulo nito, pag na-impeach si BP Sara at na-impeach si Bongbong Marcos, siya presidente. Di ba? Posible yan, posible. Pero sa pagkakaalam ko, hindi naman automatic siya agad no? Pero very possible yan. Pinuposisyon niya na yung sarili niya dyan. Di umano.
Ayan po ang nadinig natin. Pinuposisyon niya yung sarili niya sa posibilidad na siya ang maging president. Wow! Ano mangyayari sa Pilipinas? Itbulaga. Sinong vice? Hindi ko alam. Si Pinky. Nako! O di Itbulaga tapos clowns. O yan. Yan ang mangyayari. O Itbulaga tsaka sex bomb. Nako! Get out. Sex bomb ba yun? Ayan ang kalalabasan ng bansa ng Pilipinas. Di ba? No. Pero isa lang sa sinasabi ko, isa lang sana tuparin ni Tito Soto. Kasi kung sakali man na yung duda ko na talagang ito ang posibilidad, malabo na pong ma-impeach si BP Sara. Alam ng mga politiko, palakas ng palakas si BP Sara, pabaho ng pabaho si Bongbong Marcos tsaka si Tamby. So wala nang susuporta sa impeachment ni BP Sara. Ang duda ko dito, si Bongbong pa ang ma-impeach. Sana tuparin mo yung sinasabi mong aaksyonan mo ito forthwith, Tito Soto. Dahil pag niligaw mo ulit yan, gaya ng pagligaw nyo ni Pinky dyan sa Blue Ribbon investigation, talagang hindi ka tatantanan ng taong bayan. Nanonood sila. Di ba? I mean, hindi ka pa ba nagigising sa iyong pagkahimbing? Na galit na ang tao sa inyong dalawa? Dahil nagka-leche-leche na yung investigasyon dyan sa ghost projects. So, bantayan po natin. Babantayan ka ng taong bayan, Tito Soto. Next topic po. Ito, pag-usapan natin, may binigay na payo si Pinky Lacson. Pasok! Aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa silang hawak na kopya ng sinasabing warrant of arrest para kay Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Kaya kahit alam niyang nasa Davao lang ang senador, wala silang magagawa para arestuhin siya. Kaya naman ang kasamahan niya sa Senado at kanyang senior officer noon sa PNP na si Senator Ping Lacson nanawagan na kay Bato na pumasok na sa trabaho. Kung ako siya, papasok na muna ako. Wala naman ako warrant. Kung talagang unless positive siya talaga na meron siyang warrant, discarte niya na yun. Discarte naman ng law enforcement, hanapin siya. Sinabi na rin noon ni Senator Lacson na kung hihingin ni Senator Bato ang kanyang payo, tuturuan niya ito kung paano magtago. Simula noong Nobyembre na nakaraang taon. So may unsolicited advice itong si Pinky Lacson kay Senator Bato. Ano masasabi ko? Huwag ka makinig dyan. Doble kara yan eh. Ay, diba? Lunukin mo ba naman na yung investigasyon na napalayo na tayo tatanggapin mo pa yung advice niyan? Alam mo, pag kukuha tayo ng advice, dalawa yung importante. Una, may experience yung tao na pinagkukuhanan mo na advice doon tungkol sa kung saan, anong topic na pinagkukuhanan mo ng advice. Pangalawa, mapagkakatiwalaan mo yung tao. Una, pasok siya doon. Kasi nga nagtago ito si Lacson eh. So pwede siyang humingi ng advice kay Lacson. Paano ba magtago? Pero magkaiba po. Yung pagtatago ni Senator Bato para sa akin ay legit. Bakit? Bibitbitin siya sa ICI. May justice system tayo sa Pilipinas. So dapat dito siya litisin. Iba sitwasyon mo, Lacson, nung dati. Pangalawa, ang ibinibintang kay Bato ay legit. Bintang lang po pero legit. Bakit? Sino ang napatay? Di umano. Mga drug addict. Yung mga drug addict ang magnanakaw, nang re-rape, nire-rape ang kapatid, anak. Yan yung pumapatay ng kamag-anak. So, iba po yung bintang sa'yo, Lacson, at kay Bato. Ibang-iba po. At pinahaharap siya sa ICI.
Oh. Bagamat siguro sanay ka sa pagtatago dahil may experience ka diyan, hindi pa rin dapat kuhanin ni bato yung iyong payo. Kasi pangalawa, hindi ka mapagkakatiwalaan. Kayong magkakasama diyan nila Remulla, 'di ba? Malay mo, alam nga ni bato na meron talagang warrant sa kanya. Hmm. Hindi ko po sinasabi na 'wag irespeto ni bato ang batas. Pero hindi po batas ng Pilipinas ang paiiralin. Batas ng ICI dadalahin niyo ro'n. Meron tayong korte rito. Ang tanga naman ni bato kung hindi pa siya natuto doon sa ginawa kay PRRD. Hindi naman pinadaan sa due process si PRRD, 'di ba? Anong ginawa? Kinidnap. Dumaan ba sa korte natin? Hindi. So dapat natuto na si bato ro'n. Hmm. Kasalanan din ng Boying 'yan. Kadaldal kasi. Next topic po. Eto sabit sila, basahin natin. Naku, matindi ito. Nakita ko po ito sa post ng Political Outlook. Anong sabi? Batay sa kumakalat na dokumento sa Camp Crame at sa resibo ng sapatos, hindi ito nagkakahalaga ng 70,000. Kung hindi, $33 o mahigit 2,000 at nabili pa sa isang online shop. Baka Shopee. Ibig sabihin, peke ang sinasabing mahal na sapatos. Di ba ito sinuspindi nila ito? Itong babae nito, itong pulis na ito, si ma'am. Dahil dito, kinasuhan si Medina ng NAPOLCOM. NAPOLCOM, wala ba kayong intelligence funds? Saan napupunta ang intelligence funds? Wala na ba kayong intelligence? Nagtatanong lang po ako. Alam niyo yung kwento nito? Kinasuhan ito kasi bakit siya merong sapatos na 70,000? Luxury daw ito. Tuloy natin basahin. Dahil dito, kinasuhan si Medina ng NAPOLCOM ng less grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Naghain ng reklamo noong Disyembre 23, 2025, 2 araw bago siya tuluyang magretiro noong December 25. Paretiro na. Nagkaloko-loko pa. Paano natin mababawi yan? Nasira na yung babae. Di ba? Ngayon, nasiraan pa. Kasi bakit pati sapatos pinagpapapansin? Pagpalagay nating 70,000 yun. Malay natin naipon. Malay natin may kamag-anak na OFW, pinadalahan. Malay natin may nagmamahal sa kanya, niregaluhan. Wala naman sigurong masama kung meron kang 70,000 na sapatos. Ako personally, hindi ako bibili ng 70,000 na sapatos. Kalokohan po yun. Pero, hindi mo naman dapat sirain na yung pagkatao at karir nitong babae, nitong si ma'am, sa kanyang mga desisyon, lalo't lalo na 70,000 lang. Hindi bali kung meron siyang bahay na tigwa 100 million o meron siyang bahay sa Ayala Alabang o sa Forbes Park, yun, medyo kaduda-duda na yan. Ibang level po yun. Meron siyang sasakyan na tig sa 10 milyon, iba po yan. Pero 70,000 na sapatos, pwedeng irigalo yan ng mga nagmamahal sa kanya sa buhay. Or siya mismo, pwede naman niyang pag-ipunan. Di ba? Again, as for me, it's not a good choice, pero hindi naman dapat pinangunahan niyo siya. Ngayon, napahiya pa 'to. Bakit? Di pinatunayan niya na peke, 2,000 lang. So nasira siya, nagsusuot siya ng peke. Pero kailangan niya nang gawin 'di ba? Dahil kinasuhan siya. Sana lang 'tong mga ito, tutal meron naman kayong pondo. Ingat-ingat lang din. Ingat-ingat sa lalong-lalo na parte kayo sa pulis. Siyempre na-expect ng tao na ginagawa niyo yung naaayon sa batas. Di ba? Pinapatupad ninyo
yung batas. And hindi na sana napupunta sa mga ganitong walang kakwenta-kwentang kahihiyan, pagkakamali. Kasi parehas kayo eh. Napahiya ang Napolcom dito, napahiya din si ma'am. Nako, pangit. Pag-usapan natin, syempre, etong magkapatid na makakapal. Di umano, sobrang kapal. Oh, ang pagmumukha. Sino tong dalawang magkapatid na ito? Oh, pasok! Hindi lang minsan, kundi 2 beses daw silang tinangkang suhulan ng ilang contractor sa sangkot sa maanumalyang flood control projects ang magkapatid na sina Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Sa isang press conference kanina, sinabi ni Secretary John Vic, aabot sa 2 bilyong piso ang iniaalok sa kanila. Nauna yung contractor, pangalawa yung contractor. Ay, Parating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa amin magkapatid. Agad daw niya Tewan na. Dito muna tayo, okay? Bigyan natin ng komentaryo. So, contractor ang unang nag-offer. So, ibig sabihin, congressman, contractor pa. Contractor pa. Yung isa naman, legit na kontratista. Contractor. At 2 beses silang inoferan. At pinaabot kung kanino mang Poncio Pilato yan. So, una, inoferan sila. Tapos, siguro tig 1 bilyon, siguro, according sa kwento nila, lumalabas na inoperan sila ulit. Kung alam mo kung ako yan, sinuntok ko yan. Isipin mo, SILG ka. Tapos yung kapatid mo, ombudsman. Doon palang questionable na eh. Ano bang tingin nyo sa aming magkapatid? Bayaran? Ang taas ng posisyon namin, parehas kaming secretary, cabinet member. Ibig sabihin, kami katiwalaan ng presidente. Tapos susuhulan mo kami? Doon pa lang sabit na itong 2 Remulla. Dapat yan, pinahuli na nila. Dapat yan, kinasuhan na. Wala kayong ginawa. Insulto yan. Insultong ano yan. Ibig sabihin, nasa pag-uugali nyo talaga ang nalalagyan. Kasi hindi lang 1 beses eh. Inulit pa. So, siguro kulang yung offer natin. Baka ganun na nasa isip. Kulang yung offer natin, dagdagan natin. Tapos wala kayong ginagawa. Nako! Baka naman mga sir, baka lang naman ako yung nagtatanong laang, ha? Baka naman nagpapataas kayo ng presyo. Baka kulang ang 2 billion. So gusto nyong dagdagan. Imposible wala kayong ginawa, ni hindi man lang kayo nagalit. Kung ordinaryong politiko nga lang yan, baka sinapak kayo pa. Diba? Anyway, Remulla kayo Diba? Medyo Remulla kayo Kayo, sa tingin ninyo, ano ba dapat ang ginawa ng isang secretary, SILG, at isang ombudsman na dating SOJ nilalagyan? Ano ba dapat ang reaction nila? Dapat ba hinuli? Or sa tingin ninyo, kayo maglagay nyo sa comment section, sa tingin ninyo, nagpapataas lang ng presyo? Magkapatid. agad daw niyang isinumbong ang pagtatangka kay Pangulong Bongbong Marcos. Bawat subok na suhulan ako, nire-report ko kagad sa Pangulo to. Refused po both times. Ayan, isa pa yan. Sinumbong niya sa Pangulo. Tapos yung Pangulo walang ginawa. Pambahira, sabit kayong lahat dyan. Sinusuhulan kayo patungkol sa ghost projects. Sinuhulan ka, wala kang ginawa, walang ginawa si Boying. Sinumbong mo sa Pangulo, wala ding ginawa. Di ba yan nga ang malaking reklamo dyan kay Bongbong? Kung hindi nga siya mastermind, to the very least, hinahayaan niya mangyari yung mga katarantaduhan. Yung mga krimen, hinahayaan niya. Anong klaseng Pangulo yan?
Di ba? Nahuhuli rin kayo eh. Hindi ho namin kami papayag, hindi ho kami magpapabili. Ayon naman kay Ombudsman Boyeng Rimulya, hindi siya ang direktang kinausap ng sinasabi ng kapatid na nagtangkang manuhol. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Eh parang mahihirapan din tayo prove ang kaso. Ayan. So iba naman ang style ni Boying. Di ba? Ito naman si Boying, walang direct hint. Mahirap patunayan yung kaso. So nagkakaroon na sila ng exit plan. So magkaiba sila, di ba? Si John Vic naman nagsumbong sa presidente. Si Boying hindi niya matansya kasi hindi direktang nag-offer. Siguro sabi, hindi ko lang alam. Ito example lang, example. Di ba, Boying, may kaso yung anak mo? Nahulian ng high-grade cost yan. Oo. Meron akong 2 million sa bahay. Hati kayo magkapatid. O, walang direct hint. Wala naman sinasabi na para sa inyo, kalimutan nyo na yung ghost projects. Walang direct. Baka ganon. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Boying na walang direct hint. No? Pwede rin na baka kaya hindi tinanggap ng magkapatid na Rimulya. Hindi ka naman nag-o-offer ng maayos eh. Hindi namin alam kung offer yan o baka mamaya padama mo lang yan. Ayusin mo yung offer na matanggap nila. Di ba? Sa madaling salita, lalong lumalabnaw ang naratibo nitong dalawang magkapatid. Kasi ito lang ang issue. Yung possibilities lang, posibleng inoferan sila talaga. Tapos, hindi nila tinanggap, pero nagkaroon sila ng pagkakamali dahil hindi nila inaksyonan. Krimen po yun. Bribery po yun. Or pwede naman na nagpapalusot lang tong mga ito. No? Na wala naman talagang offer. Para sa kanila, pinapalabas lang nila na isipin ng taong bayan na kung sino man ang ilalabas nila na sangkot na mastermind sa ghost projects, legit. Dahil kaming dalawang Rimulya, kaming dalawang magkapatid, hindi nabibili. Yung dalawa lang yun. Pero alam nyo, kayo tanungin ko, saan sa tingin ninyo ang totoong nangyari? Ako, kung tatanungin nyo ko, in my opinion, hindi nangyari yun. Walang ganon. Kumbaga sa walang tayo. Yung mga pilingerong walang tayo. Oy, walang ganon. Walang offeran nangyari. Dahil, kadadaldal nito. Lalo to si Boying. Nukno ka ng daldal to. Pati yung kapatid niya, epal sa camera, di ba? Ituturo nila yan. Pag itong dalawan to, walang naituro, at puro lang dakdak, at puro lang kwento, asahan nyo. Fake news yun. Oo. Imahinasyon. Imahinasyon lang nitong dalawang yun. Di ba? Let us remember this. Sila ang nagpadala kay PRRD sa dahig. Sa kasong ilang libo. Pero na napatay. Pero wala silang ma-produce na libo. Ano ibig sabihin? May imahinasyon tong dalawang to. May nakikita itong dalawa na hindi natin nakikita. Hindi natin alam kung magkaka-jamming sila ni Bongbong, no? But ako, yun ang aking tingin dito sa dalawang magkapatid na ito. Ang lesson natin dito, para itong flood control. Gayunman, sinabihan na raw niya ang kapatid na wag nang magpatumpik-tumpik pa kapag may ganyang uri ng pagtatangka. Wag ka naman patumpik-tumpik. Pag kami ganyan tangka, tanungin mo na, offer ba yan o ano? Makipag-deal ka na. Ay, anuhin mo na. Makipag-bargain ka na. Hindi yun ang ibig sabihin. Ano bang ibig mo sabihin, Boying, na wag magpatumpik-tumpik yung kapatid mo? Talaga merong direct connection, arrestuhin mo na. Kasi na yan, bribery na yan eh. Ayun, yun ang sinasabi ko. Ganon dapat ang ginawa. Arestuhin mo na. And at the same time, nag-announce ka na rin eh. Di pangalanan mo na.
Ay para kayong si Ping Lacson yan. Ano, bakla. Hindi. Gawaing bakla, hindi ko sinasabing bakla si Lacson. Nag-announce ka na, hindi pangalanan mo na. Oo. Corruption of public officers yan. Sa gitna ng tangkang panunuhol na ito, Tomorrow we're filing a case, no? Sandigan Bayan. Tomorrow or Monday, we're filing a case Sandigan Bayan. Yan. Hindi ako may sabi niyan. Siya. Tomorrow, we are filing a case. O di ibig sabihin, pag tomorrow, ano ba tomorrow? Friday, Biyernes, walang kaso. Puro dakdak. Nililinis lang nyo yung inyong pangalan na kayo ay hindi nababayaran. Ano na to? Dire-diretso na to. ayaw pang idetalye ni Ombudsman Rimulya kung sino ang kakasuhan, pero may kinalaman pa rin daw ito sa maanumalyang flood control projects. Tinanong din si Ombudsman Rimulya tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez at posibleng koneksyon niya sa mga diskaya. We're deeply into the investigation of former Speaker Martin Romualdez, and he will get more news next week. Kinukuha pa namin Ito ang usapin dyan, ano? Na napapansin nyo na talagang nilalaglag na to si Tambaluslos. Hindi ko alam kung ito ay strategy nila para lang mapakita sa taong bayan na ginagawa nila yung part nila, pero sa dulo, papatakasin lang si Tambi, gagawa nila ng exit plan, sasabihin na patunayan na wala din namang tamang ebidensya para siya ay kasuhan, bagamat yung iba ay siya talagang tinuturo. Or talagang nilalaglag na si Tambaluslos. Alam nyo, malalaman natin yan sa lalong madaling panahon. Kasi kung itong mga ito ay puro daldal lang at hindi talaga ginawan ng investigasyon, next week, as early as next week, walang investigasyon kay Tambaluslos, andi dito na naman tayo. Doon sa sitwasyon na binubudol na naman tayo sa pangunguna ni Bongbong Marcos. Lalong-lalo na pagka si Tambaluslos ay nakaalis ng bansa. Hindi freeze ang asset, hindi nakasuhan, ni hindi inimbestigahan, tapos nasa ibang bansa na. Na-drawing na naman tayo, tapos may usapan na yan. Sigurado siya ang fall guy kasi nasa ibang bansa na. So abangan natin kung ano mangyayari. Papalayasin ba ito si Tambaluslos o talagang nilalaglag na nila? For sure, we will know as soon as possible. Next week. Next topic po. Ito pag-usapan natin itong pagiging state witness nitong sila Bernardo at Alcantara. Pambihira. Yung mga magnanakaw, gagawing panghero. Grabe. Grabe ang pahirap na ginawa ng mga ito sa taong bayan. Grabe. Di umano ang kanilang mga nakaw. Bakit nakaw? Ghost projects. Tapos, gagawing state witness. Ano ang importance? Bakit gusto nila ng state witness? At bakit papayagan? Pag-usapan po natin. 4 na personalidad sa flood control scandal ang itinuturing ng state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan, ito ang pinaka, ito ang hindi ko maintindihan. Bakit to gagawin? Bilyon po, Bilyon po ang naging ghost projects na itong mama na ito, di umano. So, at alam naman natin, papalit ang naratibo nito. Iba-iba yung mga pinapasa niya. Sa katunayan, yung nangyari o yung mga sinabi niya doon sa hearing, iba na yung nakafile, iba na yung nakasulat. So,
hindi natin maiiwasang isipin, ito ay hinawakan na sa leeg. Para sabihin kung ano ang gustong ipasabi sa kanya. Para sabihin, yung mga bagay or yung mga tao na maliligaw tayo, malilihis tayo doon sa tunay na masterminds sa nakawan dito sa baha, dito sa ghost projects. At hindi lang siya, marami pa. Dating DPWH Yan, di ba? Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia, at ang kontratistang si Sally Santos. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. Yun! Isipin nyo, gagawin mong state witness. Ang dapat ang state witness, kaya gusto nila maging state witness eh. Ang state witness dapat yung pinaka hindi guilty. Isa yan eh. Isa yan sa guilty. Isa po yan sa mastermind. Tatandaan po natin. Ito hindi lang ito sa mga congressman o yung mga may matataas na posisyon. Ito ang pagkakasabi sa atin, ito ay malawakang sindikato sa gobyerno. So, etong si Bernardo Alcantara, main player ito. In short, one of the masterminds. Isa po sila. Tapos, gagawin mo state witness. So, ano sabi? Eh di wala na siyang kaso. Oh, sa mga criminal liabilities niya, mawawala. Ha? In layman's term, hindi man tayo abogado, yung mga katulad kong hindi abogado, sa madaling salita, nagnakaw, haya-hayang buhay, tapos hindi natin pananagutin. So yun po yun. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, ha? Yung tinutulungan nila kami. Bilang state witness, ligtas sila sa mga kaso kung saan nagbibigay sila ng ebidensya na magagamit ng Estado. Pero paglilinaw ng DOJ, hindi ibig sabihin nito na ligtas sila sa lahat ng posibleng asunto. Pero kung halimbawa, may isa kang kaso na ibang usapin, tulad po ito, yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Medyo hindi po namin matimbang yon. Kasi sa ghost project, bayad yung contractor, diba? Bayad yung contractor, diba? Pag tiningnan yung project, wala yung project. Ayan, ito medyo delikado to. Ang punto ni Sir, hindi naman sa lahat wala silang pananagutan. So doon lang sila mawawala ng pananagutan kung saan tinutulungan nila kami na isiwalat yung mga involved sa ghost projects. Delikado po yan, Sir. Kasi nakakapagtaka. Si Alcantara parang magbabago na ng testimonya. Ang sinasabi dito, para itong si Bernardo at saka si Alcantara ay hindi magbago ng testimonya, kailangan gawing state witness. Diba? Sila pa ang nagaba-blackmail. Sila pa ang nag-uutos kasi alam natin, sabit talaga yung mga dinadawit nito. Sila Bong Revilla, si Villanueva, napunta tayo doon, samantalang nasa Congress. Hindi nga nito mabanggit si Tambaluslos. Naku naman, naniniwala kayo doon. Kaya masama talaga pakiramdam ko dito kay Bernardo na ito. Matindi talaga ito, no? Itong sila Alcantara. Ano na 'yan? Hahawakan na nila. Gagawin na nila para mailigtas ang sarili. Alam mo yung the fact na nagnanakaw ka ng kaban-kaban na pera ng taong bayan, meron kang tendency iligtas mo yung sarili mo.
Kasi ibig sabihin, nagpapayaman ka dahil makasarili ka. Di ba alinang malunod kayo, basta ako at ang pamilya ko, hayahayang buhay. Sarap ang buhay. Gagawin ko lahat para mailigtas ako. At yung aking comfort at yung aking yaman. Ganyan ang gagawin. So ibig sabihin, yung ibang kaso, pwede silang kasuhan, yung iba hindi. Eh paano kung sasabihin yan? Alisin nyo lahat ng kaso namin. Or babaliktad kami as babaligtad kami sa lahat ng mga sinabi namin. I-recant namin lahat ng mga pinagtuturo namin. Alam nyo kung bakit malaki problema natin? Kasi pabago-bago yung mga yan. At hindi natin alam kung sino ang nagpabago at bakit nila pinababago. So, ibig sabihin, kaya na ng hawakan ni Bernardo at ni Alcantara ang naratibo. Kasi pwede na nila ring i-blackmail o pwede na lang nila magkaroon sila ng kasunduan. Sige, sasabihin na namin yung mga gusto nyong sabihin kahit hindi totoo. Basta wala kaming kaso. Abe, unfair sa atin yan. Sino bang ninakawan? Tapos ganun lang? Hindi pwede. So, saan mo pa kakailanganin yung state witness doon? Diba? So, kakasuhan mo na sila. Lahat ng 4 na state witness nagbalik na ng pera sa gobyerno. 316 million pesos ang kabuang halaga ng naibalik. Tingnan mo. Ito lang ang binalik nila sa gobyerno. 181 million ang binalik ni Alcantara. 181 million lang. Uy, ang yamang mo, Kocholi, ha? Nilalang mo ang 180 million. 181 million. Hindi ko po nilalang yan. Wala po akong ganyang pera. Wala akong ganyang 10% na pera. Pero ang para sa akin, compared doon sa kinita nila, aba, barya yan. Si Bernardo, isipin mo 35 million lang ang ibinalik. Ako yung nagtatanong, Bernardo, ay kumakalat, may mga bahay ka sa Forbes, may bahay ka sa Ayala Alabang, meron ka pa ring bahay na overlooking the beach, di umano sa Bataan, at marami ka pang properties. Eh isang bahay lang. Magkano na sa Ayala Alabang? Magkano na sa Forbes? Kung hindi ako nagkakamali, hindi na bababa ng 200 milyon dyan sa Ayala Alabang. Sa Forbes, baka 400, 500 milyon. Kung sa kanya nga yun. 35 million? Alam mo kung anong mabibili mo sa 35 million ngayon? Hindi naman kasi titira sa mga pipitsugin yan. 35 million. Bagong condominium sa BGC, 1 bedroom, plus 1 parking. 35 million. Gusto mo pa ng Ayala? Ayala condominium? 35 million, 1 bedroom lang sa BGC. Nagigets nyo? Titira ba sa 1 bedroom yan? Anong punto natin? Ang laki ng nakuha niyan. Eh pinaglululoko nyo kami. 35 million. Ano yan? Pakonsuelo de Bobo. O ayan na mga Pilipino. O ayan na nagbalik. Ang gagago ninyo. Para nyo, alam nyo yung mga nagbibigay ng ayuda. No, ito na, 500 pesos. Iboto nyo kami. Tapos, 3 taon namin kayong nanakawan. Di ba? Yan po ay pang-iinsulto. Kaya nga, doon sa mga bumibili ng boto, ay nagbebenta ng boto, lawakan natin yung pag-iisip natin. 500 mo, 1,000 mo, kahit ba sabihin 2,000 ang ibigay sa'yo. 3 taon naman kayong nanakawan. Yung kapitbahay mo, baka mamaya yung anak mo malunod pa sa baha. Hindi po pwede ito. Ayan po ay lantarang injustice. Eh pag pinayagan to, parang parang hindi talaga sisilipin natin to. Kasi hindi po pwede na malilihis tayo eh. Kasi mga lihis ang mga testimonya nito. In short, walang kwenta. Okay lang sana kung
yung mga sinasabi nila, mas may kwenta pa yung sinabi ni Grijaldo. Bakit? Si Grijaldo, una, malinis. Hindi sangkot sa nakawan. Pero hindi nila tinanggap. Saan lang parang nagkaroon ng problema? Doon sa notaryo lang. Ito magnanakaw, tatanggapin nyo, tapos palalayain nyo. Tapos sablay ang mga ituturo. Kaya hindi tayo po pwede. Bigyan nyo kami, Bernardo Alcantara, ng lehitimong mastermind. Huwag yung niloloko nyo na kami, lalaya pa kayo, tapos iinsultuhin nyo pa kami sa pagbalik nyo ng 35 million. Walang ganunan, mga brad. Ha? Ako nananawagan sa taong bayan. Huwag po nating ako nakikita nyo naman sa aking vlog lagi. Ang laging focus natin, huwag tayong mawala sa mastermind. Ito ang nagpapahirap sa atin para matuntun natin ang mastermind. Nilalayo na itong sila Bernardo at Alcantara ang usapin. Tapos laya. Wag ganon, wag ganon. Ito, tingnan ninyo, ha? May connection to itong susunod. Ito, bigyan pa natin ng connection, ha? Nag-usap pa, di umano, ha? Nagsubukan magtaguan itong dalawa, si Torre at saka si Bernardo. Speaking of Bernardo. Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Torre, wala naman siya sa posisyon o kapangyarihan para gawin ito. Una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na nais niyang tanungin si Torre tungkol dito dahil binanggit daw ito mismo ni Bernardo. Ang ano dito ay nagpapatulong daw itong si Bernardo kay Torre. Kung ito ay totoo, diyan pa lang, ha? Nakikita na natin ang galawan nitong si Bernardo, di ba? Bakit si Torre? Sa dinami-dami, bakit si Torre? Alam naman natin na may sabit din tong si Torre. Di ba? Ito, ang kumidnap, according dun sa kapatid mismo ng presidente na si Amy Marcos, ito, ang kidnapper ni PRRD. Tapos dyan lumapit si Bernardo. Kung totoo yung sinasabi nila Lacson. Di ba? So doon pa lang, questionable na talaga to si Bernardo. Talagang lulukuhin tayo nitong mama na ito. At kung natuloy yung paglapit niya kay Torre, i-guarantee nyo, kasalanan naman ng mga Duterte yan. Hindi magtuturo ng tama yung Bernardo na yan. Nakukuha po natin. Yung motive pa lang. The motive and the intention, mali agad. I never attempted or even thought about taking him into custody kasi wala naman akong papel sa buhay niya. Naniniwala kayo dyan? Ha? Anyway, may nagsisinungaling sa kanila. Kasi sa kanya, tinatanggi niya na hindi sila nagkausap patungkol dito sa custody ni Bernardo. Pero ibang sinasabi nila Lacson. 'Di ba? So, in short, magkaiba sila ng sinasabi. In short, may sinungaling. Nakukuha po natin. Pero, yung karakter, yung personalidad nito si Bernardo, maglilinis talaga ng pangalan. Kaya siya lumapit, kung totoo man, dito kay Torre. Ayon kay Torre, isang kaibigang pari ang lumapit sa kanya noong Oktubre para humingi ng tulong sa isang testigo. Pero hindi raw niya alam noon na si Yusek Bernardo ang taong inilapit sa kanya. Tinanggihan niya raw ito at nirefer sa DOJ. Teka na ha, medyo may twist doon. So una, tinatanggi ni Torre, hindi ko alam niya, wala akong kinalaman dyan.
Pero sa dulo ng balita na ito, parang sinasabi niya, may nilapit sa akin ng isang ang isang pare at hindi niya alam na si Bernardo 'to. So, parang nag-iiba siya ng nag-iiba siya ng tono. At sa madaling salita, nilapitan nga siya. Sa kanya mismo. Hindi niya alam na si Bernardo 'to. Pero kung iyan po ang inyong kuwento, in short, lumapit nga si Bernardo. Hindi lang daw tinanggap ni Torre. Ayan. Bakit? Alam niya na nalalagyan si Torre? Ibig sabihin, maglalagay si Bernardo? Bakit siya lumalapit sa isang pare? Pari pa ang ginamit? Di ba lalong lumalaki yung questions? Lalong dumadami yung hindi natin dumadami lalo yung tanong natin, yung hindi natin makita na may katotohanan na sasabihin itong Bernardo. Doon pa lang makikita nyo na agad na questionable ang consistency nitong tao na ito. Diba? Ililigtas yung sarili. Gagawa ng paraan para syempre, yung kanya namang dapat yan, ang nilapitan mo, lapit ka sa abogado. Diba? Kasi kung totoo yan, ano sabi? Nilapit na sa DOJ. Nilapit daw ni Torre sa DOJ. Ang dating DOJ ay ang secretary ay si Boying Rimulya. Hindi niya alam to. So, abangan natin susubaybayan natin to. Basta huwag po tayong papayag, hindi po natin to titigilan hanggat ililigaw nila ang kwento sa hindi tunay na mastermind. At huwag tayong papayag na maging state witness to. Delikado po yan. Ito po, in-next natin itong muli pag-iimbestiga patungkol dito sa ghost projects. At alam nyo po, kung sino naman ang itinuturo, yung mga naglalabas ng ebidensya laban doon sa mastermind. Sila ulit. Sila naman ang sinisingil. 2 oras ang biyahe mula Abra patungong Vigan de Ilocos. Kaya ang mga nagmamadali may naisip na diskarte. Pagdating sa bayan ng San Quintin, sasakay sa balsa kasama ang motorsiklo. Ang bilis nga neto Sabi ko, wala. So ang usapin, Ilocos Sur. Diyan pa lang, alam na natin kung saan patutungo itong balita na ito. Alam natin kung sino naman ang gigipitin ng gobyerno. Wala naman akong hawakan, kaya natatakot ako. Tulay sa pagitan ng Abra River ang naisip na solusyon para mapabilis ang biyahe. Pagdudugtungin nito ang Barangay San Mariano sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur at bayan ng San Quintin, Abra. Kaya mula sa Bangged na siyang kabisera ng Abra, magiging 1 oras na lang ang biyahe dahil hindi na kailangang dumaan pa sa Narvacan, Ilocos Sur. So maganda. Maganda yung proyekto. Ngunit, March 3, 2023, isinagawa ang groundbreaking ceremony. Pinangunahan nito ni Senator Amy Marcos at Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Saksi rin si Engineer Ronel Tan na siyang direktor ng DPWH Region 1 noon. ayan, delikado na naman. Delikado na naman ito. Nababanggit naman si Amy at saka si Chavit. Hindi po natin sila pinagtatanggol pero duda na naman tayo dito kasi alam naman natin si Amy nagsiwalat ng pagiging adik ng kanyang kapatid. At si Amy rin na nagsisiwalat na ang pagkasangkot ng kanilang pinsan na si Romualdez napakalaking parte dito sa Ghost Projects. At si Chavit naman, isinasangkot yung si Bongbong Marcos. Ngayon, eto naman kakasuhan, etong magkakaroon ng kaso, sila pang
Nag-ribbon cutting. Eto si Chubby at saka si Amy Marcos. Region 1 noon, pero kamakailan lamang ay sinibak ni Secretary Vince Dizon. Ang tulay ay may habang 350.9 meters, 94.5 million pesos 94.5 million ang pesos. pondong laan para rito. Sa pagsisiyasat ng Bilyonaryo News Channel, ang Notice of Award na pinirmahan ni Engineer Tan na asawa ni Quezon Governor Helen Tan ay nai-award sa APB Construction na pag-aari ni Armando P. Baldonado Sr. noong February 10. Base naman sa Contract of Agreement na nilagdaan noong February 20, 2025, dapat ay matatapos na ito sa loob ng 212 days. Sa transparency portal ng DPWH, nakalagay na ang proyekto ay 50.6% complete na. Pero nang puntahan namin ang proyekto, tanging mga di tapos na poste ang makikita. Pinuntahan din So madaling salita, wala yung proyekto. Nasayang yung pera, ghost projects. namin ang tanggapan ng APB sa North Santo Tomas Road sa Baguio City para mahingan ng komento tungkol dito, pero ito ay sarado. Sinisikap pa ng BNC na makuha ang pahayag ng DPWH tungkol sa issue. Ang 5 pang proyekto na karugtong ng itatayong tulay ay nai-award din sa APB Construction. Nagkakahalaga ito ng higit 550 million pesos. Para sa agenda, Balikan natin ito kasi ito ang gusto nating diinan dito saglit Tarbacan, Ilocos Sur. March 3, 2023, isinagawa ang groundbreaking ceremony. Pinangunahan nito ni Senator Amy Marcos at Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Sa Ito, bagamat hindi pa naman sila hindi pa naman sila tawag dito, hindi pa naman sila pinapangalanan na involved dito, ito sila Amy, no? Sila Amy. Pero delikado po ito, kasi yung purpose alam naman natin, mga uso to sa uso to lalong-lalo na sa Facebook na pagka may lumabas na may kaso o yung hindi isang tao na involved sa scandal, involved yung tao sa isang nakawan, sa isang ghost projects, ididikit yung pangalan. Tapos unti-unti sisirain na, no? Lalabas na ano ang purpose. Kasi ilang beses na po ito ginawa nitong media na ito. Anong purpose? Para idikit si Amy doon. Di ba? Hindi natin maintindihan. No? O ulit, hindi po natin pinagtatanggol si Amy. Again, ulitin ko for the end time. Binakbanatan natin to si Amy. Kaya lang nakikita natin, tinatarget na siya dahil doon sa mga sinisiwalat niya patungkol kay Tambaluslos. Hindi ko alam kung may kaugnayan. Exclusive daw to ng bilyonaryo. Hindi ko alam kung may kaugnayan ako'y napapatanong lang kung may kaugnayan si Tambaluslos tsaka itong bilyonaryo. Bakit? Hindi ko makita yung sense, no? Idinikit si Amy ng wala naman siyang parte doon sa kontrata. Otherwise, kung meron siyang parte doon sa kontrata, dapat binalita nila. Pero sa ngayon wala. Nag-ribbon cutting lang, groundbreaking, etc. Kung ano man ang tawag nila dyan. No? So ako, naano lang ako. Anyway, ganyan po ang mainstream media natin ngayon. Okay? Huwag po kakalimutan na i-like po itong vlog na ito, itong video na ito. And sana masuportahan nyo ako parati, mapanood nyo yung aking mga vlogs sa simula't simula hanggang sa matapos. Subscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone.